Masayang inanunsyo ng babae na sila ay dumating sa tamang lugar, dahil sila ay tunay na mga eksperto sa paggawa ng mga hindi inaasahang sitwasyon na hindi malalaman ng iba. Pagkatapos umalis ng mga customer, ang babae ay galit na binasag ang mesa at hinati ito. Ang mga piraso ng mesa ay nagsabog sa buong kwarto. Labis ang galit niya dahil naramdaman niyang may pagpapakita ng kawalang galang mula sa mga customer at parang gusto nilang ipahiya sila. Ang itim na babae ay nagpasya na ang susunod na target niya ay ang Golden Dragon Guild at magdudusa sila sa lahat ng kanilang ginawa. Di nagtagal, nagpunta ang mga babae sa isang tulay na humahati sa isang malalim na bangin. Sinusuri nila ang mga daanan at tila handa na silang magtrabaho. Isang bitag ang handa na at pinuri ng mga estudyante ang kanilang guro. Mula sa labas, mukhang kayang suportahan ng tulay ang buong hukbo, ngunit inayos ito ng guro sa paraang mababagsak ito kahit ang pinakamaliit na chipmunk. Patuloy ang mga babae sa pagpuri sa kanilang guro, sinasabing ito ay isang tunay na likhang sining. Gustong-gusto ng guro ang papuri. Habang naghahanda sila, nagpasya ang mga babae na tingnan kung nasaan ang kanilang target ngayon. Biglang may isang tao na tumakbo sa ibabaw ng tulay. Siya ang ating hero na mabilis na tumakbo sa tulay. Hindi agad ito pinansin ng mga babae, ngunit nang mapansin nilang may dumaan sa kanila ng mabilis, sila'y nagulat. Hindi nila alam kung totoo bang may dumaan sa tulay o kung nagkakaroon lang sila ng delusyon. Napagpasyahan nilang may taong ang dumaan sa tulay, ngunit nanatili pa ring matatag ito. Hindi maintindihan ng guro kung paano ang tulay ay hindi gumuho, kahit pa ang buong baboy ay tumawid dito. Pagkatapos ng ilang segundo, nagdesisyon ang guro na tiyakin kung tama ang pagkakabit ng mga bahagi ng tulay at kung gumagana ang kanyang bitag. Nang magtangka siyang humakbang sa gilid ng tulay, ito'y biglang gumuho na may malakas na tunog. Samantala, isang lalaki ang nakatingin sa lahat ng ito, may pink na balahibo na nakabitin sa kanyang leeg. Buti na lang at buhay pa ang guro, kahit na nahulog siya, nakapaghawak siya ng lubid na inihanda para sa ganitong sitwasyon. Ang lalaki ay tahimik na nanunood, ang mukha ay puno ng seryosidad at konsentrasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nag-inom siya mula sa kanyang bote, at matapos magsip ng ilang ulit, siya ay tumalikod at naglakad palayo. Narinig niya ang mga piraso ng mga pangungusap na nagsasabing nawala ng malay ang guro at kailangan siyang iligtas mula sa bangin. Samantala, ang ating hero ay nagdala ng isa pang order para sa isang kliyente, ang lolo na palaging inihahanda ang vegetarian dumplings na may kabute at gulay. Ngunit biglang may malakas na katok sa pinto. May mga tao sa labas na desperadong hinihingi na buksan ang pinto para makapasok. Ang mga tao sa labas ay nag-aalala na ang lolo ay matagal nang wala sa kanila at gusto nilang pumasok, ngunit pinaalis sila ng lalaki. Mukhang nagkaroon ng hindi pagkakasunduan ang lolo sa iba, kaya't nagpasya siyang maghayganti at iparamdam sa kanila na kailangan siyang igalang. Pagkatapos nito, bumalik siya upang tanungin ng batang lalaki kung anong oras siya aabutin bukas, ngunit hindi na ito nakita. Ang lolo ay tumingin sa bintana at hindi maintindihan kung paano nakababa ang batang lalaki ng mabilis. Marami ng tao ang nagtipon sa harap ng pinto ng lolo na humihingi na buksan ito, at sa oras na yon, nabigla siya. Samantala, ang mga babae ay naghahanda ng isa pang bitag para sa kanilang kalaban, tinatakpan nila ang kanilang mga bakas. Buti na lang at nakapaghanda na ang guro ng isa pang bitag sa daraanan ng hero. Pinuri siya ng lahat, biglang isang ideya ang pumasok sa isipan ng isa sa mga babae. Iniisip niya na hindi isang baboy, kundi isang master na may espesyal na pamamaraan ng pagtakbo at paglalakad ang nakapagtawid sa tulay. Mayroon silang espesyal na teknik sa paglalakad na hindi nagpapakita ng mga bakas sa nyebe. Ngunit hindi ito pinansin ni Yokran. Hindi niya kayang paniwalaan ito, at sa tingin niya imbento lamang ito ng ilang mga bandido para takutin ang mga tao. Nagkaroon ng alitan ng guro at ang mga estudyante. Mas mabuti pang magsimula silang mag-isip ng mga bagong bitag kaysa sa mag-isip ng mga imbensyon. Pagkatapos ng ilang sandali, humarap ang lahat ng mga babae sa guro at nag-sorry. Biglang tumakbo muli ang hero sa harap ng mga babae at tinitigan siya ng mga ito. Bigla, sumigaw si Hakran at tinanong siya na magbalik. Tumigil ang batang lalaki at tinitigan ng mga estranghero na humiling na lumapit siya. Hindi nagdalawang isip ang hero at nilapitan ng mga babae na nagmamasid sa kanya ng may pagkabigla. Nang makarating siya sa kanilang harapan, lahat sila ay napako sa lugar at hindi makapagsalita. Ang guro ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pagkatapos, nagbitiw siya ng isang maliit na bato sa isang lugar sa lupa, at pagkaraan ng ilang segundo, kumilos ang mga bato mula sa ilalim ng lupa.
Nagulat ang hero. Ganito ang nangyayari kapag tumapak ka dito, at pagkatapos ng 1 segundo, wala nang natirang bakas sa lugar. Hindi pa rin naintindihan ng itim na batang lalaki kung ano ang nangyari. Ang guro ay labis na nagalit tungkol sa nangyari. 1 segundo lang ang lumipas, hinawakan siya ng guro at nagsimulang alog-alog siya. Tinatanong kung sino siya at bakit hindi tinatamaan ng mga bitag ang batang lalaki. Galit na ipinaliwanag ng guro na ang mga bitag na ito ay para kay noon, at siya ay nakakalusot dito ng 2 beses. Biglang may boses na pumihil sa kwento ni Hakran, kaya't napatingin siya sa nagsalita. Ilang metro mula sa kanila, may isang matangkad at malakas na lalaki. Nakatago ang mukha nito sa anino. Napag-alaman nilang sinodong pala ito, nakakakain lang nila at naaalala ang nakita niya kamakailan malapit sa nasirang tulay. Puno ng galit at dugo ang mga mata nito nang mapagtanto niyang pinapapatay siya ng mga babae. Agad na nataranta ang mga babae nang matanto nilang pinagtaksilan sila ng lalaki. Damanak ang takot sa katawan nila at mabilis silang tumakbo, iniwan ng hero mag-isa. Ngunit, mukhang hindi titigil si Nodong. Nais niyang tapusin ang mga babae agad-agad. Natakot ang mga babae dahil alam nilang nanganganib ang kanilang buhay, kaya't kailangan nilang tumakbo ng mas mabilis. Ngunit hindi mapipigilan ng lalaki na may ekspresyong parang isang mabagsik na tigre na handang habulin ang mga kawawang kuneho. Ang itim na batang lalaki ay nagmasid lang sa takbo ng mga babae na hindi tuminag at hindi lumingon pabalik. Biglang dumaan ang isang espada na muntik ng tamaan ng hero, dumaan lang ito sa harap niya. Magalang na pinili ng hero na iwasan ang labanan at sinabi na nagkakamali ang lalaki, hindi siya kasali sa mga nangyayari. Ngunit hindi inintindi ng masasamang lalaki ang paliwanag. Ang tanging nais niya ay tapusin ang lahat dahil iniisip niyang si Kang Rang ang ipinadala ng Golden Dragon Guild. Hindi nais makipaglaban ang itim na batang lalaki, kaya't liksi niyang iniiwasan ang mga dagok ng matalim na espada, sabay na nagpapaliwanag ng sitwasyon. Biglang nabangga si Kang Rang sa katawan ng isang puno na nasa likuran niya. Wala na siyang matataguan. Ilang sandali pa, ang masasamang lalaki ay lumapit pa at malapit nang magbigay ng huling suntok. Mabilis na hinarang ng hero ang pagsugod ng lalaki at pinutol ang espada nito sa maliliit na piraso sa isang pindot lang. Pagkatapos nito, binigyan siya ng isang malakas na siko sa panga, ngunit tila ang lakas ng suntok ay nagtulak sa lalaki ng ilang metro sa ere. Sa una, hindi naintindihan ng batang lalaki kung ano ang nangyari, ngunit nang mapagtanto niyang medyo lamabis siya, huli na. Hindi niya alam kung nasaan ang kalaban, ngunit itinataas niya ang ulo at tinitigan ang kalangitan. Pagkatapos ng 1 segundo, mabilis siyang tumakbo palayo mula sa lugar, umaasang walang makakakita sa ginawa niya. Ang mga babae ay sumilip mula sa mga palumpong na puno ng interes at pagkabigla, humahanga sa lakas ng batang lalaki. Mukhang hindi isang baboy, kundi isang mahusay na master. Masaya ang mga babae na nailigtas sila, ngunit hindi tumugon ang master sa kanilang mga tanong. Tahimik lang niyang pinanood ang kanilang tagapagligtas. Pagkalipas ng ilang sandali, nagawang magsalita ng master. Hindi nila naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Si Hakran ay naglin sa isang puno, hindi alam kung ano ang gagawin ngayon. Mukhang talagang nahulog si Hakran sa takaw pansin ng estrangherong nagligtas sa kanya. Samantala, ang hero ay nakabalik na sa tavern. Pinagmamasdan siya ni Yuran ng may matamis na mata. Nanunood ang babae habang masarap na kinakain ng batang lalaki ang mga dumplings, isa-isa niyang isinusubo ang mga ito sa bibig. Masaya silang magkasama, nagbibiruan at tumatawa ng malakas. Tila may mga tao na nagmamasid sa kanila sa oras na ito. Ang mga babae na gumagawa ng bitag ay nanunood mula sa likod ng mga palumpong. Malungkot ang mga estudyante dahil mukhang may kasintahan na ang estranghero. Nag-aalala sila kung ano ang mararamdaman ng kanilang guro. Ngunit, sa kanilang pagkagulat, biglang napatawa si Hakran na nagpatindi ng kalungkutan ng mga babae. Ang babae ay galit na galit sa estranghero. Kanina lang ay nanliligaw ito sa kanya, ngunit ngayon ay may kasamang ibang babae. Sa tindi ng galit at puot, sinira ng babae ang spyglass. Kaya ang mga lalaki ay dapat panatilihing gutom sa pansin, mga bata, ang sabi niya. Sa ibang bahagi, 2 bata ang naglalaro ng bato, papel, gunting. Isa sa kanila ang gumamit ng papel, at ang isa naman ay bato. Ang mga batang ito ay mukhang mahirap, marumi at gusot ang kanilang buhok, at puno ng butas at gasgas ang kanilang mga damit.
Ngunit paano kung ang batang lalaki ay manalo sa kanyang unang laro ng bato, papel, gunting? Paano kung sa halip na siya, ang nakababatang kapatid niya ang naibenta bilang kabayaran sa utang ng kanilang ama? Magiging iba ba ang kapalaran ng batang ito? Ngunit isang malakas na kamay ng lalaki ang nagdala sa kanya palayo sa kanyang pamilya. Wala na siyang magagawa kundi magmuni-muni at mag-isip kung paano naging iba ang mga pangyayari. Ngayon, ang batang ito ay naging isang matapang na lalaki na puno ng sugat at peklat. Isang segundo lang, tumama sa mukha niya ang malakas na palo. Damyugo ang kanyang bibig habang walang awang binugbog siya ng dalawang lalaki gamit ang mga kahoy na pamalo. Walang awa ang mga ito. Hindi na kaya ng lalaki ang tumayo, masakit ang buong katawan niya. Isang lalaking hindi kasali sa pambubugbog ang nag-utos sa dalawa na tumigil. Sinabi niyang huwag nilang patayin ang lalaki dahil bibitayin din naman ito. Napagdesisyonan nilang magpahinga muna. Ang mga lalaki na nakasuot ng sombrero ay mukhang may matinding galit sa biktima. Isa sa kanila ang dumura sa mukha ng lalaki, ngunit wala na siyang pakialam. Pagkatapos nito, nagpunta ang tatlong lalaki sa lilim ng puno upang magpahinga. Iniwan nila ang biktima sa ilalim ng araw. Ang lalaki ay nakahiga lamang at hirap na huminga. Ang araw na iyon ay nagmarka sa kanya, hindi na siya kailanman natalo sa bato, papel, gunting mula noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang patuloy niyang tinitignan ang mga kalaban niyang walang pakialam. Biglang, nakahanap ng lakas ang bagbog saradong lalaki upang tumayo. Napansin ito ng mga salarin at nagulat na mabilis siyang nakabangon. Sa mahinang boses, sinabi ng lalaki na nais niyang maglaro ng bato, papel, gunting kasama sila. Nagbigay siya ng kondisyon, kung sino man ang mananalo ay may iligtas ang kanilang mga buhay. Hindi siya sineryoso ng mga lalaki. Isang lalaki ang lumapit sa kanya, iniisip na hindi mahalaga kung maayos ang kanyang mga kamay dahil kailangan pa rin itong makarating sa kastilyo. Sa di inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang tanikala mula sa kung saan at mahigpit na binalot ang ulo ng kalaban. Sa isang segundo, iniangat ito ng isang misteryosong puwersa. Nang tumingala ang dalawang natirang lalaki, nanlaki ang kanilang mga mata sa nakita. Parang mga multo ang lumitaw sa ibabaw nila. Ang bagbog na lalaki ay tahimik na pinanood ang kamatayan ng kanyang mga kalaban. Maya-maya, dumating ang maraming tao sa ilalim ng puno, mga tauhan pala ito ng bearded na lalaki. Masayang-masaya silang makita siyang muli. Tahimik lamang ang lalaki habang tinitingnan ng mga kaaway niyang wala ng buhay. Nagulat ang mga tauhan niya na tatlong lalaki lamang ang ipinadala para hulihin ang kanilang amo. Mukhang hindi sila sineryoso ng mga kalaban. Bagamat buhay pa, ang lalaking may bigete ay bagbog at pagod na pagod. Hirap siyang huminga habang tinititigan ang mga mata ng lalaking may balbas. Ang lalaki ay nanatiling tahimik pero may kakaibang tingin sa kanyang abuser. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya ng kakaibang ngiti na tila nagpalayas ng kaba. Lumapit siya sa abuser at tumawa ng may kakaibang tunog. Sinabi niyang mahirap panatilihing buhay ang tatlo. Nagbigay siya ng kondisyon, kung matatalo siya ng lalaking yun sa isang laro, papalayain niya ito. Takot na takot ang lalaki pero nagtanong kung anong laro ang gagawin nila. Ang lalaki ay nag-alok ng laro ng bato, papel, gunting. Seryoso ang kanyang boses na nagsasabing kung mananalo ang kalaban, mabubuhay ito. Nakakatakot ang tono niya. At tila huminto ang lahat sa paligid. Takot na takot ang lalaki habang nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, ang tatlong lalaki ay walang awang itinapon mula sa bangin. Mukhang wala ni isa man sa kanila ang nanalo. Matapos nito, nagtanong ang boss kung may sumusubaybay sa kanila. Sa kabutihang palad, wala. Ang White Skull ay isang grupo ng mga tulisan na kilala sa kanilang kalupitan at kawalang puso. Walang ibang grupo ang maaaring magmalaki ng ganoong klase ng kasamaan. May mga bali-balita na si Wang A, ang leader ng White Skulls, ay nakakulong pa rin sa isang maliit na baryo. Pero nang mawala ang tatlo mula sa kanyang convoy, bigla na lang tumahimik ang usapan. Gabi na sa lungsod, ang mga lalaki ay nasa isang kubo sa gitna ng kagubatan. Naririnig ang tawanan at malalakas na boses mula sa isang silid. Sa pagkakataong ito, ikinwento ni Waka kung paano siya pinainom ng ilang babae hanggang sa siya'y mawala ng malay at magising na nakatali. Sa pagkakataong ito, milagrosong nakaligtas siya sa kamatayan. Isa sa mga tauhan ang nagmungkahi na kumuha siya ng mga bantay upang maiwasan ang ganitong insidente. Masaya ang mga tauhan na ligtas ang kanilang boss, kahit na dumaan ito sa maraming masamang karanasan.
Ang ilan ay hindi makapaniwalang hindi nakalaban ang kanilang boss, kahit lasing ito. Habang pinag-uusapan nila ang sitwasyon, tila hindi natutuwa ang boss na makarinig ng ganitong mga usapan. Biglang inilapag ng boss ang mangkok ng pagkain sa mesa. Humarap siya sa kanyang tenyente at tinanong kung gaano na ito katagal nagsisilbi sa kanya. Ang lalaki ay nagsimulang magbilang at napagtantong halos 4 na taon na siyang naglilingkod. Medyo matagal na, at malamang, naisip na rin itong maging leader. Hindi maintindihan ng tenyente ang sinasabi ng boss hanggang sa mag-alok ito ng laro ng bato, papel, gunting. Sinabi ng boss na kung mananalo ang tenyente, maaari nitong kunin ang kanyang posisyon. Nagulat ang tenyente at hindi makapaniwala. Tumahimik ang lahat at biglang naging tensyonado ang paligid. Mukhang seryoso ang boss at hindi siya nagbibiro. Napansin ng tenyente na may kalamangan siya dahil matagal na nakatali ang boss at tila hindi pa maayos ang paggalaw nito. Pero kahit ganoon, nagsimulang kabahan ang tenyente. Tahimik lang ang boss pero ang kanyang tingin ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nanlamig ang dugo ng tenyente mula sa titig ng boss at siya'y pinagpawisan ng husto sa kaba. Naramdaman ng tenyente na may masamang mangyayari, kaya't mabilis niyang inabot ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Pero sa kanyang gulat, wala na sa kanyang likod ang espada. Hindi malinaw kung paano, pero hawak na ito ng boss. Pinuri ng boss ang talas ng kanyang espada. Biglang naramdaman ng tenyente ang matinding sakit na tila nagpapahiwatig ng malagim na kahihinatnan. Ang katawan ng tenyente ay nanginig ng todo at hindi nakapagsalita. Makalipas ang maikling sandali, ang kanyang katawan ay tuluyang nagkalaslases sa iba't ibang bahagi. Pagkaraan ng ilang segundo, ang paligid ay nabalot ng dugo. Ang lahat ng naruroon ay napatingin sa eksena ng may pagkagulat. Walang anuman sa kilos ng boss matapos ang pangyayari. Ipinatong niya ang mangkok sa mesa at muling nagsimulang kumain. Lahat ay nanatiling tahimik habang nakatingin sa kanya. Makalipas ang isang sandali, tumingala ang boss at tinanong ang kanyang mga tauhan kung natagpuan na nila ang taong nagkasala sa kanya. Ang impormasyon tungkol sa nagtatago sa Yellow Dragon Mountain ay iniulat ng kanyang mga tauhan. Ang taong ito ay nagpapanggap na mula sa isang aristokratikong pamilya. Tahimik na pinakinggan ng boss ang ulat at nilalaman ito sa kanyang isip. Biglang, ang kanyang galit ay sumiklab nang malamang ang taong yun ay nawala ng ginto na ninakaw nito. Sa sobrang galit, nabasag ng boss ang hawak niyang tasa, dahilan upang matapan ang sabaw nito. Walang makapagsalita sa paligid, lahat ay natulala sa nangyari. Samantala, sa isang tavern, may ilang lalaking naglalaro ng bato, papel, gunting. Ang nanalo ay buong yabang na nagmalaki. Sabi ng isa, ang panalo ay dahil mas magaling siya sa martial arts. Pero tila walang loika sa kanyang sinabi. Ipinaliwanag niya na ang laro ng bato, papel, gunting ay may pagkakapareho sa martial arts. Ang desisyon kung ano ang ihuhulog ay kailangang gawin agad-agad at hindi maaaring magbago ng isip. Ang mabilis na reaksyon at matalas na mata ang susi upang manalo. Habang naglalaro ang iba, ang ating bayani ay may dalang order na kailangang may hatid agad. Ang matandang babae, na kilala ang nagpagawa ng malaking order, ay nagtanong kung si Lord na ang nag-utos nito. Ito ang lalaking may mahinang pangangatawan at bihirang lumabas ng bahay. Ang ina ng babae ay nagka-interes na makita ito kahit isang beses, ngunit hindi maintindihan ng anak ang kanyang hangarin. Habang tumatakbo ang bayani sa mabatong daan, sinalubong siya ng grupo ng mga lalaking sakay ng kabayo. Hininto nila ang kanilang mga kabayo at nagtanong kung may nakatira malapit doon. Sa amoy ng dumplings, naging interesado sila at hiniling sa bayani na ibigay yun sa kanila. Tumanggi ang bayani at ipinaliwanag na ang mga yun ay order ng ibang customer. Naging seryoso at agresibo ang mga lalaki, hindi maintindihan kung bakit hindi natatakot ang bayani. Biglang may sumingit sa kanilang usapan, ang lalaki na mukhang pinuno ng grupo. Nagbiro siya na gusto niya ang tapang ng binata. Iminungkahi niyang maglaro ng bato, papel, gunting. Kung mananalo ang bayani, aalis sila ng walang gulo, pero kung matalo, isusuko nito ang dumplings pati ang kanyang kamay. Laking gulat ng lahat nang manalo ang bayani sa laro. Tahimik ang lahat at tila hindi makapaniwala. Ito ang unang beses na natalo ang boss sa laro. Tumakbo ang bayani dahil kailangang may hatid agad ang order. Sa galit, inutusan ng boss ang kanyang mga tauhan na habulin ang binata. Kahit ang dalawang pinakamabilis sa grupo ay nabigong mahuli siya. Ipinaliwanag ng mga tauhan nang nanginginig sa takot na makapal ang kagubatan at maraming maliliit na daan.
Ngunit galit pa rin ang boss at tila nais niyang patayin ang mga tauhan. Sa kabila nito, biglang lumambat ang boss at nag-isip ng mabuti. Nagbiro ang boss na ang laro ay 3 round at sinadyang matalo siya sa una. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Tahimik na napuno ng kahihiyan ang paligid. Ngunit ang boss ay tila natutuwa pa at nais ipagpatuloy ang laban.